Sa 100 milyong populasyon ng bansa, humigit kumulang 67 million dito ay rehistradong botante. Bawat botante ay may kapangyarihan magluklok ng mga leader, nakakatawan sa bawat mamamayan, at gagawa at magpapatupad ng mga batas para sa ikauunlad ng bayan. Kaya ikaw bilang botante, alam mo ba ang inyong mga karapatan? Meron ka bang katanungan patungkol sa eleksyon? Atin niyang sasagutin ngayon sa Batas et al. Magandang araw sa ating mga manonood. Ako ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Espesyal ang episode natin ngayon dahil ako mismo ang lalapit sa inyo para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa darating na halalan. Nandito tayo ngayon sa Pasig City Hall. Tara na, samahan ninyo ako. Ngayon, nandito tayo sa Pasig City Hall para kausapin ang mga botante mamamayan ng Pasig. Ma'am, ano pong pangalan nila? Magandang hapon po. Daisy po. Daisy. Daisy Espera po. Opo, kayo ho ba ay botante Mainit. sa Opo, Pasig? sa Pasig Yeah, po. meron ho ba kayong katanungan sa darating na eleksyon na gusto nating gusto nyong malaman? Tatanong ko lang po kung sino po ba yung mga pwede bumoto po ngayon sa darating na halalan. Ang pwedeng bumoto sa halalan ay una, dapat ikaw ay Filipino citizen. No? Pangalawa, ikaw ay dapat nasa wastong edad. Dapat ikaw ay 18 years of age sa darating na May 12, 2025 election. No? Kayo ba ay 18 years old na? Lampas na po. Lagpas na po. Kayo ba ay Filipino citizen? Opo, Filipino Opo. citizen Kayo po. ba ay naninirahan sa Pilipinas for more than 1 year? Opo mo. Kayo ba ay naninirahan sa Pasig for more than 6 months? Lalo na sa araw ng eleksyon. Opo. Yan. Kaya't kayo po ay pwedeng bumoto dito sa Pasig dahil kayo po ay Filipino citizen, kayo ay nasa wastong edad, kayo ay naninirahan sa Pilipinas for 1 year, at kayo ay naninirahan sa Pasig for at least 6 months sa darating na May 12, 2025. Maraming salamat po sa inyong papaunlak Thank you rin sa po amin. sa Salamat po. attorney. Atin namang kausapin si Mamang Sorbetero. Kamusta ho ba? Anong pangalan nila? Alan po. Alan. Kamusta ho ba dito sa Pasig? Marami ho bang benta? Okay naman po. Opo, pabili naman po ng ano bang flavor mo dyan? Ubi po at saka cheese. Yan. Ako, favorite ko yung ube. Yan. Mang Alan, Opo. meron ka bang gustong itanong sa akin tungkol sa darating na halalan? Pwede po bang makaboto yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko po sa Amerika? Oo. Sino may mga kamag-anak mo sa Amerika? Mga tita ko po. Mga tita mo? Tita, pinsan. Oo. Pwede bang bumoto ang isang Pilipino na nasa abroad? Ang sagot ay oo. Kung ikaw ay registered sa ilalim ng tinatawag nating overseas voting, kung ikaw ay Filipino citizen, kahit na ikaw ay naninirahan abroad at ikaw ay 18 years of age, pwede kang bumoto. Meron nga ngayong internet voting, no? Hindi kailangan pumunta sa konsulado, sa embahada para bumoto, pero kailangan magparehistro. Pero ang pwede lang iboto ng iyong mga tito at tita para sa darating na eleksyon ay mga tinatawag nating national officials. Kaya ang pwede nilang iboto ay para sa senador at sa mga party list representatives. Hindi sila pwedeng bumoto para sa mga lokal na opisyal, halimbawa ng Pasig City. Okay? Meron ba kayong karagdagang pantanong, Mang Alan? Wala na po. Wala na po. Okay. Pwede ko na hubang makuha yan? Pwede na ba? Pwede ko na bang matikman? Pwede na po. Yan. Maraming salamat. Ang susunod naman na magtatanong ay si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, kamusta po kayo? Okay lang po, sir. Okay lang Malungkot po. pa rin. Malungkot pa rin. Oho. Meron ba kayong gustong itanong sa amin sa usapin ng darating na halalan? Opo, meron po sana. Opo, ano po yun? Itatanong ko po sana, ano yung magiging magandang qualification para sa isang mayor? Opo, salamat. No? Maliwanag sa ating batas sa 1991 Local Government Code, ano ba ang kwalifikasyon ng isang mayor para sa Pasig City at sa lahat ng mga siyudad? Una, kailangan ikaw ay Filipino citizen. No? Pangalawa, ikaw ay nasa wastong edad. Kailangan 23 years old kung highly urbanized city.
Pangatlo, kailangan ikaw po ay residente ng Pilipinas. Kailangan din po ikaw ay residente 1 year dito po sa Pasig City. And lastly, isa pong kwalifikasyon ng isang mayor, kailangan literate o yung tinatawag nating able to read and write. No? Sa ngayon po, walang kwalifikasyon na kailangan high school graduate, kailangan nakapagtapos, kailangan umabot sa ganitong kurso. Yun lang po sa ngayon ang requirement sa ating batas. Citizenship, age, residency in the Philippines, residency sa lungsod ng Pasig at able to read and write. Maraming salamat po, Ma'am Evelyn, sa inyong panahon. Salamat po. Salamat din po, attorney. Ngayon naman po, kakausapin natin ang kapwa ko senior citizen. Magandang hapon po. Magandang hapon din Ano po po. ang kanilang pangalan? Minerva Beranya Miran po. I hope you don't mind. Ilang taon na po sila? Magse-70 na po ako sa December. Opo. Ate Minerva, ako po ay senior na rin. Maraming salamat po. No? Meron ho ba kayong gustong itanong sa ating taong bayan sa usapin ng darating na halalan? Itatanong ko lang po kung pwede pa po ba kaming mga senior citizen bumoto? Opo, pwedeng-pwede. Tayo po mga senior citizen or 60 years old and above, wala po kasing maximum or hangganan. Meron lang pong minimum sa ilalim ng ating batas, 18 years of age. Pero kahit ilang taon ka po, ay pwede pong bumoto. At ang balita ko, ang gagawin ng ating Commission on Election, pabubotohin muna ang mga senior citizen, pabubotohin muna ang mga voters with disability, baka tayo po ang maunang bumoto sa darating na halalan. Kaya sa tanong po ninyo, wala pong retirement age ang pagboto. Lahat po tayo ay may karapatang bumoto kahit ano po ang ating abilidad, kahit ano po ang ating edad. Maraming salamat, Mang Minerva. Salamat din po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Yan. Anong pangalan mo? Ako po si Liza. Estudyante? Yes po. O meron ka bang katanungan tungkol sa darating na halalan? Yes, attorney. Paano po ba pumipili ng party list representative tuwing election? Yan. Party list representative. Meron tayong dalawang uri ng representative. Yung tinatawag nating district representative na pinipili natin isang kandidato, isang natural person. Meron din naman tayong tinatawag na party list representative na binubuo ng 20% ng ating House of Representatives. At ang binoboto natin sa party list representative ay hindi isang natural person, ang binoboto natin isang partido. At ang partido nito either regional party, national party, o isang partido na kumakatawan sa isang sektor. Para sa isang party list, para ka magkaroon ng isang upuan, no, ang general rule ay 2% of all the votes. Pero hanggat hindi napupuno yung 20% sa darating na halalan, meron tayong 63 party list seats. Hanggat hindi yan napupuno, kahit hindi ka makakuha ng 2%, pwede ka pa magkaroon ng upuan kahit na 1.7 hanggat hindi napupuno, and again, ang 63. Maraming salamat. Thank you rin po, attorney. Yes, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Ate, pwede po kayong makausap. Ay, good Yan. afternoon. Good afternoon po. Anong pangalan po nila? Noralyn Ortiz. Noralyn. Matagal na po kayong nagtatrabaho dito sa Pasig. Papa magsa 17 years. 17 years na. No? Meron ba kayong gustong itanong sa ating mga nanonood sa Newswatch Plus tungkol sa darating na halalan? Attorney, pwede po bang mangampanya yung Kampanya. mga Opo. departamento po Opo. sa Sa City Hall. City Hall po? Yan, no? Magandang tanong po ni ate, no? Pwede ba mangampanya ang mga nanunungkulan sa isang local government unit? Siguro i-classify natin into two. Yung mga tinatawag po nating mga elective officials, katulad ni mayor, vice mayor, at mga councilors, tsaka yung mga tinatawag natin na appointed, mga department heads. Kasi maliwanag po, ang pwede lang mangampanya yung mga kandidato at saka yung mga ating elective officials. Pero po yung ating mga department heads, no, lahat ng mga appointed officials, dahil sila ay bahagi ng tinatawag nating civil service, hindi po sila pwedeng mangampanya. Yun lang po. Yun lang po. Wala pa kayong gusto itanong? Wala na po. Yan, sige po, maraming salamat sa inyong panunungkulan at pagsiservisyo para maging malinis
ang lungsod ng Pasig. Salamat po. Thank you po, attorney. Yan, magandang hapon po. Ano pong pangalan nila? Magandang hapon po, si Gina. Ma'am Gina, no? Meron ba kayong gustong itanong sa akin sa usapin ng ating halalan? Ngayon pa lang po, marami na po ako nakikitang mga billboards na poster ng mga kandidato sa EDSA. Ilan po ang sukat ng standard ng mga kandidato para Opo. sa billboard na yun? Salamat, Ma'am Gina, no? Alam nyo ngayon, dahil wala pa tayo sa campaign period, wala pa tayong kandidato. Kaya ngayon, walang size requirement. Kaya nakita natin may malaki at kung saan-saan nakalagay. Pero sa darating na campaign period, meron na pong regulation yan, no? Sa pagdarating na Marso at sa Pebrero. Yung posters 2x3, 2 feet by 3 feet lang po. Ang streamers 3x8 lang po. Kaya bawal na po yung mga mas malalaki. Tsaka hindi po pwedeng kahit saan ilalagay ang posters. Kailangan po sa mga designated area, sa mga private property, hindi po pwedeng ilagay sa mga public roads, sa mga expressway, sa mga tulay. Kaya lahat po yan ay matatanggal sa darating na campaign period. Muli, maraming salamat, Okay Ma'am po. Gina. Thank you po. Thank Salamat you din po. Salamat po. Kausapin naman natin ang isang dakilang tricycle driver. Kamusta po? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Opo, anong pangalan po nila? Danilo Del Coro. Danilo. Mang Danilo, meron ka bang tanong tungkol sa darating na halalan? Meron po. Ano po yun? Ano po ba ang parusa sa mga kandidato na bumibili ng boto? Bawal na bawal ang vote buying. Pwede kang makulong kung ikaw ay bibili ng boto. At mangyayari lang to sa panahon ng campaign period dahil sa panahon ng campaign period, dun lang po nagkakaroon ng kandidato. Kaya pwede mag-vote buying para iboto mo ang isang kandidato o para sabihin na hindi mo iboboto ang para sa isang kandidato dahil kapalit ay pera o kapalit ay ayuda. Bawal po yan. Pwede ka pong makasuhan ng election offense at ang parusa dyan ay kulong at hindi ka na pwedeng bumoto at tumakbo sa darating na eleksyon. Kaya wag na wag po natin gagawin ang pagbili ng boto at wag na wag po natin gagawin ang pagbenta ng ating boto. Kakausapin naman natin ang kabataan, baka meron silang gustong itanong tungkol sa eleksyon. Ngayon naman ay kasama ko si Jelaine mula sa kabataan ng Pasig. Yes Ikaw po. ba'y botante, Jelaine? Yes po. Yan. Ilang taon ka na ba? 18 years old po. 18 years old. Registered voter ka naman. Yes po. Yan. Meron ka bang katanungan para masagot natin dito sa Batas et al? Yes po, attorney, may question po ako. Bilang isa pong SK voter, meron po bang gaganapin na election po this May? Alam nyo, ang sabi ng COMELEC sa darating na 2025, it's a super election year. Bakit? Dahil meron tayo sa May 12 na eleksyon para sa senator, mga local officials ng Pasig. Sa May 12, wala tayong halalan para sa barangay at sa Sangguniang Kabataan. Pero Jelaine, ang eleksyon ng barangay at Sangguniang Kabataan ay sa December 2025. Kaya meron tayong dalawang mahalaki at mahalagang eleksyon next year. Barangay and SK sa December, sa senators, party list, provincial, city, municipal officials, yan ay sa darating na May 12. Meron ka pang gusto itanong, Wala Jelaine? na po. Wala na po, attorney. Sige, maraming salamat. Maraming salamat At din po, aral ng attorney. mabuti. Yes At po. tuloy nyo na yung pagsayaw nyo. Yes po. Ito, meron pa tayong paparating na botante, no? Ate, kamusta po? Maabala sandali. Ay, maya-maya. Opo. Anong pangalan po nila? Olma Corazon Vasquez Olma. po. Opo. Kayo po ba ay botante rito sa Pasig? Yes po. Yan. Meron po ba kayong gustong itanong sa atin? Nasa Batas et al po tayo. Opo. Ngayon pong nakapag-file na ng COC ang mga kandidato natin. Ano naman po ang pwedeng maging grounds o makansila ang kanilang COC kung sakasakali po? Alam nyo, interesante ang tanong ni ate, no? Ano ba ang mga pagkakataon kung saan makakansela ang Certificate of Candidacy ng isang kandidato o aspirante? Number 1, ate, no? Kung hindi siya kwalipikado. Okay. Number 2, kung siya ay nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy at yun ay tungkol sa kanyang edad, citizenship. Pangatlo, kung yung aspirante na yon ay tinatawag nating
nuisance candidate o yung panggulo, yung walang lehitimong interes para tumakbo sa halalan. At pang-apat na dahilan ay yung kung yung kandidatong yun ay gagawa ng tinatawag nating election offense or yung maling pagkampanya or bumibili ng boto. Yan po ang mga pinagbabawal at pwedeng ma-disqualify ang isang kandidato sa paglabag ng ating batas sa eleksyon. Okay? Meron pa po kayong gustong itanong? Yun lang naman po. Yun lang naman. Opo. Maraming salamat at sana marami pa kayong mabentang balot Penoy sa maghapong ito. Opo, maraming salamat po. Yan, magandang hapon. Anong pangalan mo? Magandang hapon din po, attorney. Ako nga po pala si Daryl Garcia po. Daryl. Kamusta, Daryl? Ayos lang naman po. Oo, meron ka bang gustong itanong tungkol sa darating na halalan? Meron po. Attorney, pwede po bang tumakbo at bumoto yung mga nakakulong po? Oo. Ito yung mga tinatawag nating persons who are deprived of their liberty, no? Sa usapin muna ng pagboto, pwede silang bumoto. Hanggat hindi pa sila nakukonvict, ay pwede silang bumoto. So kung sila ay detained lamang, dadalhin sila sa polling place, merong designated na lugar para sa kanila, at pwede silang bumoto. Hanggat wala pa silang conviction. Doon naman sa mga nakadetain, pero hindi pa naman convicted, hanggat walang final judgment, sila ay pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Pero kung sakaling in the future, ay sila ay magpaparusahan na at magkakaroon na ng conviction, at kung ang kasama nitong parusa ay tinatawag nating hindi na pagboto o hindi na pagtakbo sa posisyon, then hindi na sila pwedeng tumakbo at bumoto sa darating na halalan. Maraming salamat, Daryl. Thank you rin po, attorney. Thank you. Ang election law ay para sa lahat. Ang programang ito ay para sa inyo. Ang mga hihahalal natin sa Mayo ay dapat kayo ang paglingkuran. Pumili ayon sa programa at ayon sa inyong konsensya. Maraming salamat muli sa inyong lahat. I'm sure marami pa kayong gustong malaman tungkol sa eleksyon. Abangan ninyo ang mga susunod pa nating talakayan dito lang sa Batas et al.